A cone clutch is used to connect an electric motor running at 1440 RPM with a machine which is stationary. So yung machine daw is equivalent to a rotor of 150 kg mass. Rotor, ano ba yung rotor? Ang rotor kasi ay, so kung sa AC/DC, ano siya? Yung umiikot doon. Diba? Yung rotor na yun, doon nakalagay yung wirings. Yung coil yun, tama yung coil, no? So, iikot yun. So, mabigat din yun, no? Assuming na yun daw yun, yun ba yung binabanggit niya? O, tama, yung rotor. 150 kg daw yung mass. Oh, napakabigat, ha? Yung radius of gyration niya ay 250 mm. Then, the machine has to be brought to full speed of 1440 RPM from stationary condition in 40 seconds. So, from stationary, papaikutin siya hanggang ma-attain niya yung 1440 RPM in 40 seconds. The semicone angle is 12.5. The mean radius of the clutch is twice the phase width. Yan, nilagay natin dito. Yan. Saan na yun? R. Twice, mean radius, twice ng phase width. Tapos, ano pa? Coefficient of friction, 0.2. Pressure, 0.1. So, assuming uniform wear criterion, so hanapin natin ang A, yung diameter na dalawa, outside tsaka inside, phase width. Spring force, and then yung ano to? Bakit D? The heat required, no? The heat generated. Sabi niya. The amount of heat generated. Okay? So, Q. Okay, so letter A ay yung inside tsaka outside diameter. So, saan natin kukunin yung D tsaka D na yan? Yung formula natin ng torque, di ba? That is equal to pi mu p d square less d square over 8 sine ng alpha. So, ito, given na yan. Yung p natin, given. Tapos, ito, given. Ito, kailangan kunin. Paano kukunin yon? May binigay na may binigay na to? Mass tsaka K, radius of gyration. Sa anong topic natin na-encounter yung mga ganyan? Diba sa flywheel? Sa flywheel. Ano ba yung mga formulas na na-encounter natin sa flywheel? Yung U, diba? U is equal to 1/2 the moment of inertia and then W2 square less W1 square. Yung W1 natin or yung angular speed natin, initially 0 kasi from rest. Okay? Yung I natin, that is equal to M K square. So, check na natin to. Check na rin natin yan. Pero ang kailangan kasi natin, sir, ay torque. Pwede ba natin i-apply ito? Yung U is equal to torque times theta. So, dito pala natin makukuha si torque. No? Then, another problem, si theta. Unahin kaya natin si theta. Tapos, makukuha or ito na lang kayo muna. Yung U, tapos si theta. O, yung U na lang. O, yung energy. No? So, 1/2, U is equal to 1/2 ng mk square. 150 kilogram. Tapos, K is 0.25 so meter, and then square natin. And then, problema pala, yung angular velocity, kailangan natin i-convert into radian per second. So, W2 is equal to, 1440 revolution per minute. And then, convert. Yung isang revolution equal sa 2 pi radian. And then, yung minute natin, yung 1 minute is to 60 seconds. So, yung angular velocity 2 is, 150
0.80 radian per second. So 150.80 radian square per ano to? Square, naka-square na yung seconds natin dito. So, ang may iwan ay kilogram meter per second square. So, kilogram, sa Newton meter yung unit niya. So, yan ay 106,596.75. So, Newton meter. So, okay na tayo dito. So, yung theta na lang ang problemahin natin. I don't know kung memorize yung formula na to. Balikan na lang natin yung ating dynamics. Di ba sa dynamics natin, meron tayong formula na BF square less BI square is equal to 2 acceleration times distance. No? Now, kung ano yan, in terms of angular, magiging W2 square less W1 square is equal to 2 angular acceleration times the theta. Okay, of course, 0 to. Okay, yung angular acceleration natin, kunin natin. Angular acceleration is equal to W2 less W1 over time. Yan. So ito, 0 naman itong W1 natin. Ito ay 150.80 divided by 40 seconds. So radian to. Ang acceleration natin ay, ayun, 3.77 radian per second. So pasok natin dito sa ano? Sa S, sa theta. So, theta is equal to W2 square, 150.80 square, wala na yung 0, lalagay na lang natin, divided by twice ng angular acceleration, 3.77. So, yan ay 3016 radian. So, naka 3016 radian siya nung na-reach na niya ang 1440 RPM. Okay, so balik tayo dun sa formula natin for U is equal to torque times theta. Ito ay 106,596.75. So Newton meter. Gawin natin ano, multiply natin ng 1,000 para maging ano siya, tawag dito, times 1,000 Newton mm, no? Is equal to torque times 3016. Okay? So, masasolve natin na frictional torque is, ayun, 342.92 Newton mm. Tapos, ito na yung ibalik natin sa substitute natin dito. Ayan. Ito sa may part na to. Ayan. Ano yan? Ano naman na? So, balik natin doon. Is equal to pi mu p d square less d square over h sin ng alpha. This is 35342.92, then pi 0.2, then 0.1 yung ating pressure, and then D, and then D square less D square divided by 8 sin ng 12.5 degrees. Okay. So, ang nangyari, simplify natin, iiwan natin yung D tsaka ano doon.
Yan ay 973 978.34. Itong mga nasa taas, ililipat natin sa baba nito, ililipat natin dito. Tapos itong nasa baba naman, i-cross multiply natin dito. Ayan. So may iwan d tapos d square less d square. Okay, so meron na tayong isang equation, pero dalawa yung unknown natin. So kailangan pa natin ng isa. So we have two unknowns. Dapat magkaroon tayo ng dalawang equation. Ano kaya yung equation na yon? May sinabi yung problem na ang mean radius daw is equal to twice ng b. Okay? So twice ng d is equal to ano ba ang mean radius? d plus d over 2. Ito 4 dapat to. Kasi ito ay, yan yun. Ito yung mean radius natin. So, palitan natin, no? Ito dapat ay twice ng b daw yung mean radius natin. Ang mean radius kasi is equal to r plus r over 2. In terms of diameter is d plus d over 4. Ayun. Doon tayo nagkamali. Anyway, let us correct na lang. Ito magiging okay lang pala na hindi na record. May purpose. Ayan, ulitan na lang natin. Okay, so twice ng b is equal to d plus d over 4. Tapos yung b natin is equal to d plus d over twice ng sine ng alpha. So 2b is equal to 2b. Ang nangyari magiging 2b. d plus d over 4 is equal to d less d over twice ng sine ng alpha. Hanggang kayo magre-react kami tatay. Puun kayong mga walnut. Ha? Wala na pala yung 2 dito, no? Kasi 2b na. Ayun. So, yan. D, tapos sine ng alpha. Tama ba? 4. Baliktad. It should be hindi pa ngay. D4 less sine ng alpha, tama ba? Tapos sa kabila naman ay wait lang. Pinagkulit ating nga to. Neres ko ating nga ton. Atan ito. Neres ko tayan. Panggulo ka. Tapos yung D natin na maliit, tapos doon plus. Okay, so D sine ng alpha plus 4. Okay, so D is equal to, in terms of D na maliit, so this is 1.1144 ng D. Ayan. Tapos ito pala, palitan natin ito ng, i-reason na lang pala natin, meron naman na pala yon. Ito. Okay. So ito ay 1.1144, tapos magiging ano to, 1.1144 cube, 1.1144 square gayam, 1144, 1.2419. Yon. Tapos ato yagbalin nga 1 point. Oops, agiris ka na. Uy.
Ito ay magiging 0.2419 d cube. Then palitan natin to ng ano yung d. Yung d na makukuha ay 159 o mm. Yung d is equal to 1.2419 ng d. So 1.2419 ng 159. 197. 197. 157? Oh? Ito pala, ano to? Ano to ulit? 1.1144. Kanina, 1.1144 D. Pelo. So, kaya ito ay magiging 177 mm. Tapos sumaron, no? Anong next na hinahanap? Face width. Madali na lang. Yun lang naman yung nagpahirap, yung diameter. Ang face width natin is equal to ano ulit? B equals to D less D over twice ng sine ng alpha. Yan. So this is 177 less 159 divided by twice ng sine ng 12.5 degrees equals to 42.07 mm. Pero si libro, Newton. B. Mali ka. Next. Marunong. Force squared. Ano na ulit yung formula natin kanina for the P? TF is equal to, naman natin? P. Mu P and then D plus D over 4 sine ng alpha. Ayun. Talagang memorize ni JM. So P is equal to, ano yung torque natin? 4 ng 342.92 and then sine ng 12.5. May delay. Ayan. Over D plus D, 177 plus 159. So, yung P ay equal sa, ano na to kanina? 4.82 Newton. Ayan. The next, yung heat generated class, yun na yung energy. Yung energy, yung frictional energy na nasolve natin kanina, matra-transform lang naman yan into heat. Ito na yon. Asan na yon? Ito. Newton meter. Asan na yon? Ito. Yung U natin na nasolve na ito, that is frictional energy. Matra-transform lang naman yon into heat, no? So, Q is equal to 106.60 kilojoule. Siya na yun. Ito. Okay? Ayun, tapos na.